after like 10 or mga 10 p.m. or 11 p.m. Okay. Yung contact lens ko talagang hindi na siya kumbaga masakit na sa mata, ma'am. So I have to shift with eyeglasses. So and then yung eyeglasses ko medyo makapal, so medyo mabigat ng konti. So it's very challenging also, but it doesn't affect, ma'am, because I believe that and a disability is not a hindrance, ma'am. If you have the passion, so ano lang, push lang kasi binigay yan ng talent ng Panginoon eh. So push lang. Oo, tama naman. Pero yung pagiging myopic o yung myopia na yan, simula ba pagkabata nandyan na yan o lately lang nagkaroon? Yes po, ma'am. Simula nung bata ko, because my mother nagkaroon po siya ng chicken pox. So, yun, dito sa mata ko po ang yung resulta. So, when I was in elementary years, that's why I really love colors, yung parang ganon, tumitingin ako sa camera kasi lumalaki yung mga tao sa camera. Yun pala, yung tinatingnan ako nung grade 2, ang grado ko po is 300, 400 na. So, yun po, ma'am. Okay. So, doon nag-start pala. Doon, grade 2 ako nag-start na mag-glasses. Oo. So, ngayon, yung ito sinasabi mo, may, na natin siya sa Zoom? Pwede na daw sa Zoom, Sir Elvin. Sige po, ma'am. Pasok po. Ayan, pasok na daw. Pasok. Okay. Aba, si Rolly nagtatanong, magkano daw yung painting? Ang isang painting mo, Sir Elvin? Yung painting ko, ma'am, for now is medyo may medyo hindi pa siya umaabot ng milyon kasi ano pa ako, Bolano Blues artist. So, medyo affordable, reasonable. Okay. Pwede raw bang yung affordable daw ba pwedeng bilhin ni Rolly yun? Bibili daw siya. Hindi, totoo po. Lalagay niya daw sa bahay. Sold out na po yung ma'am, lahat ng painting ko po sa studio. Opo. Ay, naku, Rolly, sold out na daw yung mga painting. So, magpapaano na lang daw siya. Ano tawag doon? Magpapagawa na lang daw siya ng gusto niya. Naku Rolly. Anyway, Sir Elvin. Yes po. Ba't wala ka pa sa Zoom? Andito na po. Andito na ba? Ayun, hindi ko naman nakita. Andun na pala, okay. So, Sir Elvin, yung mga art piece po ninyo na ito, no? Kung halimbawang, eto nga, may recognition na kayo galing dito, no? Sa Leonardo da Vinci. May chance ba na magkaroon ka rin ng exhibit? Po, ma'am, medyo naputol kasi yung audio. Ayun. Dito sa pagre-recognize, sa pagre-recognize sa iyo na ito ng Leonardo da Vinci, sa tingin mo ba pwedeng magkakaroon ka rin ng sarili mong exhibit diyan sa Milan or sa Italy? I will be having a solo exhibit po, ma'am, prior the event po, ma'am. So, April 12, I will be having a solo exhibit. Konting art display lang. So, just a small work. So, yun, mga 10 pieces lang po, ma'am, na i-display ko doon. And then, sa Kunsul. And then, I was so grateful to Conjen El Mercado for really supporting me to have the exhibit. Okay. So, yun po. And then, yung plan ko po, ma'am, is merong mabenta, merong masold. Kasi meron po kami tinutulungan ng mga deaf and blind community po, ma'am. So, I will give the half of the sales sa deaf and blind community po, ma'am. Okay. So, ito talaga advocacy mo ito, Sir Elvin. Sa tuwing, meron kang mga ganitong exhibit. Yes po, ma'am. Every time meron pa akong painting, I really have the extra to give to the people because kahit nga dito sa amin, dito sa studio ko, halos nga everyday I give like small amount to the people like that kasi alam nila nagpipinta ako, and then I told them na hindi naman kumbaga pag makapinta ako doon lang yung pera ko, hindi naman ako everyday, but still I did not hesitate to give to the people. That's why during Odette po, ma'am, I really, for example, during Odette, my painting, I sell my painting, all of the proceeds go to the people talaga po. I really help people through my paintings because I believe na
your talent can be helpful to other people that is really deprived. Because me, I also experience like that because Oo. galing ako sa bukid. So, nakatira kami doon sa Sierra Leones. So, sometimes we have deprived some gusto namin bilhin pero hindi namin mabili. That's Mhm. why in my small way of kindness, I can share it to them. So Mhm. yun po, Mhm. true po ma'am. Okay. Yung exhibit mo, Sir Elvin, free ba yan dun sa mga gustong makakita o may fee? Free naman po ma'am kasi sa consul po siya i-heal. Sa konsulado So natin. that's po ma'am. So free po and then Okay. April 12 Mhm. ng Mhm. hapon. Okay, April Sa 12, yung solo exhibit dyan sa Milan, tama ba? Yes po ma'am, yes po. Yes po. Ayun. Okay, so yung mga kababayan natin na napapanood itong ating streaming, baka gusto nila na nandun, 'di ba, sa Milan na makita nila yung exhibit doon. Yes po, sana po maka-visit kayo if meron kayong time. Mm-mm. I don't force you if basta gusto ko lang is malaman na meron tayong gagawin na art display or exhibit in the Consul po. So Mm-mm. thank you so much po sa mga Bulanon, sa mga Boholano nga naakaron diha sa Milan. Hopefully mga Bisaya masuportahan ninyo kay naamo koy greater cause ani. So it's not for me but for the people that I am helping. Mhm. So, yala, and then with my brothers sa GCI, thank you so much for supporting sa akong mga brothers sa GCI because they also really have the support nga for my for this journey. Okay, okay. So ngayon, anong paghahanda na ginagawa mo, Sir Elvin, para sa pagtanggap ng recognition na ito? Ano po ma'am, yung naghahanda lang po ako meron pa kasi akong dalawang kulang sa 10 pieces ko na maliliit. So, yun lang po and then asikaso sa aking mga papers and then meeting with the people that are supporting with me na they really supported mostly like the government here in Bohol na they really supported and Mm-mm. then all House of Representatives here in Bohol are really extending their support to me. So, yun po, maraming salamat kasi even if I am not a winner kasi hindi ako sumali ng competition, I am just recognized but they really supported me. So, Aha. thank you so much po mga Okay. mga sir, mga Aha. ma'am. Okay. Sir Elvin, doon sa mga art pieces mo, meron ka bang isa sa pinaka-paborito doon at bakit? All of them is talagang it's my extension of my identity, my soul. So all of them are my favorite. But maybe when it comes to execution or when it comes to kuan is siguro yung recent work ko kasi yun po yung bago kong obra. So yun po yung collective of memories, collective of experience or collective of knowledge na gusto kong i-input. So siguro yun po yung and then Mhm. maybe in the next obra yun naman yung favorite. So yun po ma'am. Oh. So ano But all of itong them pinakahuli na favorite mo, anong pangalan ng obra na yon? Kulbahinam nga laraw ma'am. Yun yung title. Yung Kulbahinam nga laraw means kulba means tense and then hinam means excited. Mhm. And then laraw means goal. So parang tense and then excited to your goal. So I made that kind of Oh. title during 2023. I really anticipated na gagawa ko ng mga obrang malalaki this Mm-mm. 2024. That Mm-mm. my title is like Kulbahinam nga laraw. But Mm-mm. I am not expecting that God will give this kind of Aha. opportunity Aha. that He gave Aha. now. So parang nagko-coincidence po siya ma'am sa Mm-mm. title ko. So Mm-mm. talagang sabi ko, Lord, parang nagko-coincidence yung title ko na Oo. Kulbahinam nga laraw. Oo. I am experiencing this that I was Mhm. not expecting. Okay, okay. Sige, Sir Elvin, maraming salamat po. Ma'am, thank you so much, ma'am ha. God bless. Okay, God bless po. din po. Si Sir Elvin Vitor, isang artist. Anyway,